Ako si Michael Jordan. Kabanata 1 ang formative year, 1963 hanggang 1984. Mga pinagmulan ng gitnang klase. Maagang taon, 1963 hanggang 1977. Ipinakilala ni Jordan ang kanyang tagumpay sa kanyang tahanan, pamilya, at bayan. Siya ay nagmula sa isang malapit na nit na pang-itaas na klase ng pamilya. Ang kanyang mga magulang, sina James Jordan at Dolores Peoples, ay lumaki sa limitadong mga pang-ekonomiyang kalagayan sa silangang North Carolina farms. Nagkita sila pagkatapos ng isang laro ng basketball sa Wallace noong 1956. Si James, isang anak ng sharecropper, ay nagsilbi sa US Air Force, at sa madaling sabi ni Dolores ay dumalo sa Tuskegee Institute. Mag-asawa sila ilang sandali matapos na umalis si Dolores kay Tuskegee. Ang parehong mga magulang ay average na taas at non-athletic. Si Michael Jordan ay ipinanganak noong 17 ng Pebrero taong 1963 sa Brooklyn, New York. Ang kanyang mga magulang ay nanirahan doon pansamantalang habang ang kanyang ama ay nag-aral sa isang General Electric training school. Ang ika-4 sa 5 anak, mayroon siyang 2 nakatatandang kapatid na sina Larry at James, ang pinaka-atletikong kapatid, isang mas matandang kapatid na babae, si Dolores, at isang nakababatang kapatid na babae, si Roslyn. Noong bata pa si Jordan, nagretiro ang kanyang ama mula sa Air Force at lumipat sa Wallace. Si James ay nagtrabaho bilang isang operator ng forklift sa pabrika ng General Electric Company sa labas ng Wallace, at si Dolores ay isang drive-thru window teller sa isang sangay ng United Carolina Bank sa Wallace. Noong 1970, ang mga Jordans ay nakakakuha ng mas mahusay na mga trabaho sa mas malaking Wilmington, malapit sa kung saan lumaki si James. Si James, na nagtayo ng isang malaking bahay sa isang kagubatan na malapit sa isang beach sa karagatan, ay na-promote sa General Electric sa dispatcher, foreman, at supervisor ng kagamitan ng 3 kagawaran. Sumulong si Dolores sa head teller sa United Carolina Bank at pagkatapos ay pinuno ng mga relasyon sa customer sa tanggapan ng bayan. Ang mga Jordans ay napakahusay sa pananalapi na may kita mula sa kanilang mga trabaho at pensiyon ng Air Force ng James. Ang 5 batang Jordan ay nag-aral sa mga pinagsamang paaralan at hindi nakuha ang pinakamasama sa karahasan sa karapatang sibil. Hinikayat ng mga Jordan si Michael na bumuo ng pakikipagkaibigan sa parehong mga African American at mga puti. Nais ni Dolores na hatulan ni Michael ang iba sa kanilang mga merito kaysa sa kulay ng kanilang balat. Bihira si Jordan na nakaranas ng diskriminasyon sa lahi, ngunit nasuspend siya mula sa paaralan para sa pagdurog ng isang popsicle sa ulo ng isang puting batang babae na tinawag siyang nigger. Isa nang tumanggi ang isang kapitbahay na hayaan siyang gumamit ng isang swimming pool, tahimik siyang umalis. Huwag kang mag-alala tungkol sa lahi maliban kung may sinampal ka sa mukha, 2 aniya. Naimpluwensyahan siya ng mga magulang ni Jordan sa iba't ibang paraan. Parehong mga magulang ay inalis siya ng kanilang malakas na etika sa trabaho, ang kalooban upang magsikap para sa kahusayan sa kanilang napiling mga patlang, at isang pakiramdam ng mga prioridad. Binuo ni Jordan ang kanyang papalabas na pagkatao, pakiramdam ng katatawanan at kaayusan, pag-ibig sa atleta, kalokohan, at pagwagang ng dila mula kay James. Ang aking ama ay isang tao, paliwanag ni Jordan. Maaari siyang makipag-usap sa isang tao sa loob ng 5 oras at magkaroon ng anumang pag-uusap na maaari mong isipin. Binigyan siya ni Dolores ng pagganyak, disiplina, isang perfectionist na saloobin, kompetisyon, at isang drive upang manalo. Ang aking ina ay palaging higit pa sa panig ng negosyo ng pamilya, napansin niya. Siya ay may isang uri ng bumangon at makuha ito, saloobin. 3. Inilarawan ni James si Michael bilang walang malasakit, mabait, at madaling mangyaring. Ang pinakapangit na kapatid, iniwasan ni Michael ang paggawa ng mga gawaing bahay. Bilang isang teenager, siya ang nag-iisang kapatid na hindi nagpapanatili ng isang matatag na trabaho at titingnan na ang hindi bababa sa malamang na magtagumpay. Ako ang itim na tupa ng pamilya, pagtatapat ni Jordan. Ayaw kong magtrabaho. 4 na madalas niyang sinuhol ang kanyang mga kapatid upang maiwasan ang mga gawain sa sambahayan na ang kanyang mahigpit, masipag na mga magulang ay humiling sa kanilang mga anak. Pinilit siya ni Dolores na kumuha ng trabaho sa isang hotel na gumagawa ng pagpapanatili ng trabaho, ngunit huminto siya pagkatapos ng 1 linggo.
Nagalit siya at binalaan siya na wala siyang paggastos ng pera. Gusto lang ni Jordan na maglaro ng basketball at iba pang sports. Inamin niya, ang focus ko ay ang maging pinakamahusay na manlalaro sa anumang sport na nilalaro ko. Iyon lang ang naisip ko. Hindi tulad ni James o sa kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Ronnie at Larry, si Michael ay kulang sa mga kasanayan sa mekanikal. Si Jordan ay hindi nakatuon sa akademya hanggang sa high school. Bagaman mayroon siyang perpektong pagdalo sa paaralan sa pamamagitan ng ika-8 baitang, nagkaroon siya ng mga problema sa disiplina sa ika-9 na baitang. Ang ika-9 na baitang ay ang pinakamahirap na taon ng aking buhay, 6 na naalala ni Jordan. Sinuspinde siya ng punong guro dahil sa pag-alis ng mga bakuran ng paaralan nang walang pahintulot sa unang araw ng paaralan na bumili ng isang soda, dahil sa pagmumura sa isang guro, at para sa pakikipaglaban sa isang batang lalaki na tinanggal ang mga puting linya na iginuhit niya upang mabuo ang mga landas sa infield ng paaralan para sa isang laro ng baseball sa araw na iyon. Sinubukan niyang manatili sa karagdagang problema. Itinuring ni Jordan ang baseball ang kanyang paboritong sport at ginawa ang kanyang unang mga nagawa sa atleta sa sport na iyon. Nais niyang maging isang profesional na baseball player na siya ay isa sa ilang mga Amerikanong-Amerikano sa kanyang koponan ng Wilmington Little League at nagtayo ng 2 no-hitters. Sa edad na 12, itinapon ni Jordan ang isang 2-hitter sa Little League Eastern Regionals, ngunit nawala si Wilmington sa laro ng kampyonato, 1-0, at hindi nakuha ang paggawa ng Little League World Series. Mas mahusay siya sa Babe Ruth League, na kumita ng pinakamahalagang parangal na manlalaro nang makuha ng kanyang koponan ang championship ng estado ng Baseball C. Itinuring ni Jordan ang parangal sa kanyang paboritong memorya ng pagkabata at pinakamalaking nagawa bilang isang kabataan. Napakahusay din niya sa pool, cards, Monopoly, at iba pang mga laro at nilalaro ang trumpeta sa ika-7 at ika-8 marka. Sa Wilmington, ang mga batang Amerikanong-Amerikano ay karaniwang naglalaro ng basketball kaysa sa baseball. Ang basketball ay tila isang malayong panaginip para kay Jordan dahil sa kanyang payat na frame. Hindi isang ipinanganak na manlalaro ng basketball, nagtatrabaho si Jordan upang mapagbuti ang kanyang paglukso at iba pang mga kasanayan sa hoop. Sinamba niya ang kanyang mapagkumpetensya, atletikong nakatatandang kapatid na si Larry. Bilang isang mag-aaral sa gitnang paaralan, si Jordan ay madalas na naglaro ng isa sa isang basketball kasama si Larry sa maliit na korte na itinayo ng kanyang ama sa likurang bakuran. Bagaman 5 talampakan lamang ang 7 pulgada, pinangungunahan ni Larry si Michael ng maraming taon dahil mas matangkad siya at mas malakas. Paulit-ulit na nawala ang Jordan sa isa sa mga isa, ngunit mahal ang kompetisyon at pagtagumpayan ang mga hadlang. Ang kanilang masiglang karibal ay minsan kahit na humantong sa mga fights. Nabigo sa kanyang kakulangan ng taas, si Jordan ay madalas na nakabitin mula sa isang chin-up bar upang mabatak ang kanyang katawan. Sa kalaunan ay pinalaki niya si Larry, ngunit pareho ang maaaring tumalon. Sa kabila ng kanyang kalaunan athletic na nagawa, si Jordan ay nanatiling isang sumasamba sa nakababatang kapatid at tumingin kay Larry bilang isang mapagkukunan ng inspirasyon. Madalas na pinuri ni James si Larry ng mas madalas, na humahantong kay Michael na magtrabaho kahit na mas mahirap. Pag-aaral sa pamamagitan ng pagkabigo, ika-9 at ika-10. Grades, 1977 hanggang 1979. Sa pamamagitan ng ika-9 na grado, sinimulan ni Jordan na magpakita ng mas maraming kakayahan sa atleta at higit pang kompetisyon. Ang 6 na talampakan na 6 na pulgada na ani na si Leroy Smith, ang pinakamalapit na kaibigan ni Jordan, ay itinuturing siyang maliit, ngunit napakabilis at ang pinakamahusay na pang-9 na grade player. Ang bilis ng Jordan ay nabayaran sa kanyang kawalan ng laki. Kailangang manalo si Jordan kung ito ay isang laro o naglalaro lamang ng kabayo. Kung natalo siya, naglaro ulit siya hanggang sa siya ay nanalo. Si Emsley A. Laney High School ay nadesegregate nang pumasok si Jordan. Humigit kumulang 40% ng mga mag-aaral ng Laney ay African American. Kulang si Laney sa mga tensyon sa lahi na kung minsan ay naganap sa mga paaralan sa Timog. Matapos ang ika-9 na baitang, si Jordan at Smith ay dumalo sa varsity basketball coach na si Clifton Pop, na kampo ng basketball ni Herring. Inanyayahan sila ni Herring na subukan para sa varsity squad bilang mga sophomores noong 1978, at nagustuhan niya ang bilis ni Jordan at laki ni Smith,
ngunit ang iba pang mga manlalaro ng varsity ay mas matanda at mas malakas. Kapag naipost ni Herring ang mga pangalan ng koponan ng varsity sa gymnasium, ginawa ni Smith ang pangwakas na hiwa, ngunit hindi 5'9" pulgada si Jordan. Bagaman ang pag-amin na ang varsity squad ay napakahusay, iginiit pa rin ni Jordan na maaari siyang mag-ambag. Nagpa siya si Assistant Coach Fred Lynch na dapat gastusin ni Jordan ang kanyang taon ng pag-aaral sa junior varsity squad. Makikita ni Jordan ang higit pang pagkilos sa paglalaro doon. Dapat alam ng kawani ng coaching ng Laney kung paano makakaapekto sa kanya ang desisyon na tanggapin si Smith at dapat sabihin sa kanya na darating ang kanyang oras. Itinuring ni Jordan ang araw na iyon ang pinakamasama sa kanyang kabataan. Inilista ni Herring ang koponan ng varsity sa pagkakasunod-sunod ng alpabeto. Paulit-ulit na binabasa ni Jordan ang listahan, na iniisip na maaaring hindi niya nakuha na makita ang kanyang pangalan o na ang listahan ay wala sa pagkakasunod-sunod ng alpabeto. Nag-iisa siyang naglakad pauwi sa araw na iyon. Pumunta ako sa aking silid at isinara ko ang pintuan at sumigaw ako, paggunita ni Jordan. Ilang sandali ay hindi ko mapigilan. Kahit na wala ng ibang bahay sa oras, pinigilan ko ang pintuan. Mahalaga sa akin na walang nakakarinig sa akin o nakakita sa akin. Pitong alam ni Harvest Smith ang sakit na nararanasan ni Jordan dahil isinasaalang-alang niya. Si Jordan ay mas mahusay na manlalaro ng basketball. Bagaman naglalaro ang kanyang mga kaibigan, hindi rin nais ni Jordan na magsaya para sa koponan ng varsity. Sa palagay ko nais kong mawala sila upang patunayan na nagkamali sila sa pamamagitan ng pag-iwan sa akin sa koponan, walong naalala niya. Si Jay Orden ay nag-star para sa junior varsity basketball team sa taong iyon, na nagpapakita ng nangingibabaw na bilis. Siya ay nag-average ng 28 puntos bilang isang point guard, na pinapamalas ang mga laro ng JV. Ang buong varsity squad ay napanood ang paglalaro ng Jordan. Sa kabila ng kanyang stellar play, gayunpaman, si Jordan ay hindi na-promote sa varsity. Para sa state tournament, sumakay siya sa bus ng koponan sa paligsahan ng estado lamang dahil hiniling niya na maging statistician at may sakit ang manager ng koponan. Lubhang nais ni Jordan na maging bahagi ng varsity. Wala siyang tiket at kailangang dalhin ang uniforme ng star player para lamang makapasok sa gymnasium. Bilang isang sophomore, si Jordan ay pansamantalang naglaro ng kaligtasan sa koponan ng football, nakipagkompetensya sa track at field, at naglaro ng baseball. Sinimulan niya ang pag-iisip na marahil ang baseball ay pinakaangkop para sa kanyang talento. Ang kabiguan na gawin ang varsity basketball squad ay pinahusay ang kanyang pagpapasya at kompetisyon. Napahiya ito at inis sa kanya, lalo na dahil ang roster ng koponan ay naipost ng mahabang panahon. Ayaw niyang mangyari ulit iyon. Gayunman, alam ni H. Herring na gagawin ni Jordan ang koponan ng basketball ng varsity bilang isang junior at hinikayat siyang tumigil sa paglalaro ng football. Si Herring, na nabuhay ng isang bloke mula sa mga Jordans, ay kinuha ang Jordan tuwing umaga ng 6:30 a.m. Ang taglagas na iyon at pinalayas siya sa gymnasium ng high school para sa dagdag na oras ng pagsasanay bago magsimula ang mga klase. Sa mga sesyon na iyon, masigasig na nagtrabaho si Jordan upang mapagbuti ang kanyang mga kasanayan, batayan, at etika sa trabaho. Sa tuwing nagtatrabaho ako at napapagod at naisip kong itigil, aniya, ay close ko ang aking mga mata at makita ang listahan na iyon sa silid ng locker nang wala ang aking pangalan, at karaniwang ito ay muling pupunta ako. Siyam ang kanyang laro ay napabuti, at siya ay naging mas tiwala. Napagtanto ni Herring ang potensyal ni Jordan at hinikayat siyang manatiling nakatuon sa kapwa-atleta at pang-akademiko. Biglang lumaki si Jordan ng 4 na pulgada hanggang 6 na talampakan 3 pulgada. Ang pagbabago ng taas ay nagbago sa kanya mula sa isang pangako sa buong atleta sa isang potensyal na basketball star. Ang pamumulaklak ng isang talento. Ika-11 at ika-12 na marka, 1979 hanggang 1981. Ginawa ni Jordan ang varsity basketball squad sa kanyang junior year, na sumali sa kanyang kapatid na si Larry, na nagsuot ng pantay na numero 45. Humiling siya ng unipormeng numero 23 dahil nais niyang maging hindi bababa sa kalahati ng player ng kanyang kapatid. Si Mike ay tunay na payat, ang kasamahan sa koponan na si Kevin Edwards ay nagsalaysay, at tinawag namin siyang Peanut, dahil sa paraan ng hugis ng kanyang ulo.
Gayunman, ang 10 Jordan ay nagtataglay ng mas malaking kamay kaysa kay Edwards at nagtower sa ibang mga miyembro ng pamilya. Nagdagdag siya ng lakas sa kanyang mabilis at sinimulan ang pagdangkang ng bola. Si El Aini, na pinangunahan ni Jordan, ay nagtapos ng 13 hanggang 10 at napatunayan sa pagiging isang mahusay na koponan ng basketball. Naging masaya si Jordan sa isang kahanga-hangang junior season sa power forward, na nag-average ng 20.8 puntos. Naglaro siya ng may kasidian at isinagawa ang pinakamahirap, nagtatrabaho tuwing umaga bago ang paaralan. Hiniling ni Jordan sa kanyang mga kasamahan sa koponan na maglaro ng mas mahirap at hinikayat ang kanyang mga coach na magbigay ng inspirasyon sa kanila. Nais ni Herring na mag-shoot si Jordan, ngunit tumanggi siya. Si Jordan ay hindi kasama sa 300 nangungunang mga prospect sa high school bago ang kanyang senior year. Mas gusto ni Jordan ang mga atleta kaysa sa akademya. Hindi niya gusto ang paggawa ng takdang aralin, ngunit tinitiyak ni Dolores na ginawa niya ito pa rin kaysa sa pag-aaksaya ng oras sa panonood ng telebisyon. Iginiit niya na gumawa siya ng magagandang marka at ang mga akademiko ay prioridad sa basketball. Inilarawan ni Jordan ang kanyang sarili bilang isang C-dagdag o B mag-aaral bago pumasok sa high school. Madalas siyang lumusot sa kanyang klase sa biology upang maisigawa ang kanyang jump shot sa gym. Matapos gawin iyon ng maraming beses sa isang taon, nasuspine si Jordan mula sa paaralan. Binalaan ni James si Michael na itigil ang pag-uugali na ito dahil mayroon siyang espesyal na kakayahan sa atleta. BY High School graduation, pinataas ni Jordan ang kanyang average na pang-akademiko sa isang 3.2 o 3.3 grade point average at maaaring kumita ng isang scholarship sa akademikong kolehiyo. Lalo niyang napagtanto ang kahalagahan ng pagkuha ng isang mahusay na edukasyon at mahusay na gumanap sa matematika, agham, at iba pang mga kurso ng pre-college. Kumuha rin si Jordan ng kurso sa ekonomiya sa bahay. Nais kong malaman kung paano magluto at maglinis at manahi, paliwanag niya. Naisip ko na walang batang babae na nais na pakasalan ako, at hindi ko alam kung may sapat akong pera na makakain. 11 nais ni Jordan na humanga at iginagalang ng kanyang mga kamag-aral, ngunit nakatagpo ng kahirapan sa pagkuha ng mga petsa at madalas na iginuhit ang mga panunuya para sa paglalaro ng basketball kasama ang kanyang pagtaya sa dila. Noong Pebrero taong 1979, si Mike Brown, direktor ng atleta ng New Hanover, Wilmington County School, ay tumawag kay Roy Williams, isang coach ng basketball sa University of North Carolina, tungkol sa Jordan. Narito ang junior na ito dito sa Laney na nagsisimula na talagang dumating, sabi ni Brown. Si Bill Guthridge, ang nangungunang katulong na coach ng basketball ng North Carolina, ay nakita ang paglalaro ni Jordan minsan sa panahong iyon at sinabi sa revered head basketball coach na si Dean Smith na medyo kumuha siya ng ilang mga shot, nagpakita ng pambihirang mabilis at mahusay na mga kamay, at sinubukan ng husto. Siya ay walang kamali-mali, 12 na obserbahan ni Guthridge. Bagaman nagtataglay ng mga likas na kasanayan sa atletiko, kailangan pa ring malaman ni Jordan. Napagpasyahan ni Guthridge na marahil ay maaaring makipagkompetensya si Jordan sa Atlantic Coast Conference. Sinakop siya ng North Carolina at sinusubaybayan ang kanyang pag-unlad. Sa tag-araw ng tag-init ng 1980, inayos ni Williams para sa Jordan na dumalo sa prestihiyosong kampo ng basketball ni Smith. Ni si Smith, Williams, o katulong na coach na si Eddie Fogler ay nakakita sa kanya na naglalaro. Humigit kumulang 400 high schoolers, kabilang ang mga heralded prospect na Buzz Peterson at Linwood Robinson, ay dumalo. Pinangunahan ni Jordan ang kampo. Matapos ang grupo ni Jordan sa unang araw, tinanong siya ni Williams kung nais niyang magpatuloy sa pag-scrim. Pumayag si Jordan at naglaro ng isa pang laro. Siya ay dapat na umalis pagkatapos ng scrimmage na iyon, ngunit sneak pabalik para sa isang ikatlong sesyon. Nagustuhan ni Williams ang mga kasanayan sa atleta ng Jordan, mabilis, kakayahang tumalon, nagtatanggol na intensity, at ilong para sa bola at ipinagmamalaki kay Fogler. Iyon ang pinakamahusay na 6 na talampakan 4 na pulgada na high school player na nakita ko. 13 sinabi nila kay Smith ang tungkol sa kanyang pagganap ng stellar. Si Smith, na nakakita kay Jordan ay naglalaro sa susunod na umaga sa kauna-unahang pagkakataon,
lalo na napansin ang kanyang bilis at pagiging mapagkumpetensya at nagustuhan din ang kanyang potensyal na nagtatanggol at kakayahan sa paglukso. Itinuring ni Williams na si Jordan ang nangungunang recruit ng North Carolina. Sinimulan ni Jordan na magpakita ng paputok na mga gumagalaw na atleta, nagmamaneho sa basket, baligtad ang kanyang sarili, at walang tigil na pagmamarka. Nasiyahan siya sa paglalaro ng basketball, pag-exuding ng isang natural na tiwala sa sarili, at napagtanto na siya ay may posibilidad na walang limitasyong potensyal kung inilapat niya ang kanyang sarili. 2 beses siyang sumakay kay Smith. Hinikayat ng kawani ng coaching ang kanyang pamilya na mariing isaalang-alang ang North Carolina. Iminungkahi ni W. Williams na ipadala ng mga Jordan si Michael sa prestihiyosong 5 bituin na kampo ni Howard Garfinkel malapit sa Pittsburgh, Pennsylvania noong tag-araw. Ang mga prospect ay nakipagkumpetensya doon laban sa pinakamahusay na mga manlalaro ng high school ng bansa. Ang iba pang mga coach ng North Carolina ay nababahala na ang ibang mga universidad ay mapapansin ang talento ni Jordan. Pinayuhan ni Smith, mas mabuti para sa amin kung hindi namin siya pinadalhan doon para makita ng lahat. 14 si Williams at Fogler ay nag-aaway na matutunan ng North Carolina kung gaano kaganda ang Jordan laban sa premier talent. Si Jay Orden ay nasa sabik, ngunit natatakot tungkol sa kampo. Hindi tulad ng maraming iba pang mga dadalo, nakatanggap siya ng kaunting mga katanungan mula sa mga kolehiyo. Sinabi ni Jordan sa kanyang sarili, dapat kang lumitaw bilang isang tao na humanga, upang makamit ang malalaking bagay. Ngunit huwag mawala ang iyong pagkakakilanlan. 15 naglaro siya laban sa pinakamahusay na mga batang manlalaro ng bansa. Nagnanakaw si Jordan ng bola, bumagsak sa korte, at malumanay na inilatag ang bola sa basket. Ayon kay Garfinkel, mas mabilis siya kaysa sa iba pang mga manlalaro, nagtataglay ng mahusay na kakayahan sa paglukso, at nilalaro na may pambihirang poise at control. Hinikayat ni Garfinkel ang mga magulang ni Jordan na hayaan siyang manatili ng 1 pang linggo sa kampo. Inalis ni Jordan ang pagkakataon na mapabuti ang kanyang laro. Gayunman, si Jordan ay hindi gumawa ng anumang mga prospective na listahan ng basketball sa high school na All-America. Sinabi ni Garfinkel kay Dave Kreider, na pumili ng mga manlalaro para sa Street at Smith, na itinuturing niyang si Michael sa 10 pinakamahusay na mga prospect ng bansa. Bagaman hindi pa naririnig ni Kreider ang tungkol sa Jordan, iginiit ni Garfinkel na isama siya sa All-American team. Inihula niya ang bata ay magiging isang mahusay na bituin, at sasaya ka nila kung wala ka sa kanya. 16 si Kreider ay tumawag sa likod ng ilang oras mamaya na huli na upang isama ang pangalan ni Jordan. Nanalo si Jordan ng 5 trofeo sa unang linggo at pinangalan ng pinakamahalagang manlalaro ng kampo, na nagbibigay ng 17 high school All-Americas. Si Peterson ay gumanap din doon. Pinangunahan siya ni Jordan sa one-on-one championship. Iminungkahi niya na dumalo sila sa North Carolina bilang mga kasama sa silid, nangangarap na maaari silang manalo ng isang pambansang kampyonato doon. Nagpalitan sila ng mga numero ng telepono at pumayag na manatiling makipag-ugnay. Itinuturing ng Jordan na dumalo sa UCLA, North Carolina State University, North Carolina, ang University of South Carolina, o University of Maryland. Mas gusto niya ang UCLA, ngunit hindi siya hinikayat ng Bruins. Bilang isang kabataan, si Jordan ay nakaugat para sa North Carolina State dahil sa bituin nito, si David Thompson, at hindi nagustuhan ang University of North Carolina. Ang kampo ni Smith at personal na interes ay naiimpluwensyahan siya upang muling isaalang-alang ang North Carolina. Ang South Carolina at Maryland ay nag-recruit din sa Jordan. Sinamahan ng mga Jordan si Michael sa kanyang pagbisita sa Chapel Hill. Ang kanilang pagkakasangkot ay nakakumbinsi kay Smith na si Jordan ay seryoso tungkol sa pagdalo sa North Carolina. Sa taglagas ng 1980, binisita ni Smith, Guthridge, at Fogler ang mga Jordan sa sala ng kanilang maluwang na bahay na Wilmington. Umupo si Jordan sa pomang ng sahig at nag-strokeang ng isang basketball. Ang mga Jordans ay nagtanong ng maraming mga katanungan, karamihan tungkol sa mga akademiko. Pinahahalagahan ni Dolores ang emphasizing ng kahalagahan ng edukasyon at disiplina na gawi sa trabaho kaysa sa mga kaluwalhatian ng basketball. Ang kapatid ni Jordan na si Ruslan, na nagtapos sa high school sa 3 taon, ay nagbabalak din na dumalo sa North Carolina.
Si W. Williams at Fogler ay nakipagkaibigan sa mga Jordan sa panahon ng senior year ni Michael. Sinabi ni Williams kay James na gusto niyang i-chop ang kahoy para sa ehersisyo at nais na gumawa ng isang kalan ng kahoy para sa kanyang bahay. Hindi alam kay Williams, gumawa si James ng mga kahoy na kalan para sa isang libangan at gustong ibigay sa kanila sa mga kaibigan. Nagtayo si James ng isang kalan ng kahoy para kay Williams at inihatid ito sa kanyang bahay. Iginiit ni Williams na magbayad para dito, ngunit tumanggi si James na tanggapin ang anumang pera. Isang freighter na hinikayat ng Dolores, nilagdaan ni Jordan ang isang liham na hangarin na dumalo sa North Carolina noong Nobyembre taong 1980. Nagustuhan ng mga Jordans ang tradisyon ng North Carolina basketball, Smith, at lalo na si Williams. Natuwa si Jordan na makilala ang mga kilalang atleta ng North Carolina na sina Kelvin Bryant, Lawrence Taylor, Al Wood, James Worthy, at Sam Perkins na nakaupo sa The Wall, ang bakod ng ladrilyo na pumapalibot sa campus library. Ang reputasyon ni Jordan ay namumulaklak sa kanyang senior year. Nakita siya ni Smith na gumanap ng maayos laban sa kakilakilabot na Southern Wayne High School. Naitala ni Jordan ang isang triple-double, na nag-average ng dobleng numero ng hindi bababa sa tatlong magkakaibang mga kategorya ng istatistika. Nag-average siya ng 29.2 puntos, 11.6 rebound, at 10.1 ay tumutulong bilang isang senior. Natapos ni Wilmington ang 19-4, ngunit ang isang fluky regional tournament setback ay nagpigil sa kanila mula sa state tournament. Tumulong si Jordan na hikayatin si Peterson, ang G. Basketball at nangungunang atleta ng estado, na dumalo sa North Carolina. Naglaro sila sa Capital Classic sa Washington, D.C., All-American Game ng McDonald's sa Wichita, Kansas, at National Sports Festival sa Syracuse, New York. Ginawa ni Jordan ang All-American team ng McDonald at nagsimula sa bantay sa klasikong McDonald, na nagko-convert ng 13 sa 17 shot at pagmamarka ng 30 puntos. Si Adrian Branch, isang recruit ng Maryland na umiskor ng 24 na puntos, ay nanalo ng MVP award dahil ang kanyang mga basket ay dumating sa mas mahalagang mga oras, ngunit lumitaw si Jordan ang pinaka-nangingibabaw na manlalaro. Pinrotesta ni Dolores ang desisyon at lumapit sa mga hukom na sina John Wooden at Sonny Hill, ngunit namagitan si Guthridge. Ang tagapagbalita ng CBS na si Billy Packer ay nag-console ng Dolores, ito ay isang all-star game lamang, sa palagay ko ang iyong anak na lalaki ay may isang mahusay na karera sa unahan niya. 17. Ang shot ay narinig sa buong bansa. 1981 hanggang 1982. Dumating si Jordan sa campus ng University of North Carolina noong Agosto taong 1981 kasama ang isang scholarship sa basketball, siya ay nagtalaga sa heograpiya. Nag-room siya kasama si Buzz Peterson, isang reserba mula sa isang kilalang pamilya ng negosyo na naging kaibigan niya ng pareho ang Prep All-Americas. Ang pinakahumanga sa akin tungkol kay Michael ay ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga magulang at pamilya, paggunita ni Peterson. Inilarawan niya si Jordan bilang isang masayang tao na nasa paligid, ngunit nakamamatay na seryoso, 18 sa basketball court. Ang North Carolina ay nagtusto sa UCLA bilang pangunahing programa ng basketball sa kolehiyo ng bansa. Ang Tar Heels ay nakarating sa NCAA Final ng 4 na 6 na beses sa panahon ng panunungkulan ni Coach Dean Smith at tinanggal sa 1981 NCAA Semifinals. Ang North Carolina ay nireranggo sa numero 1 sa mga botohan ng preseason at nagbalik ng 4 na. Nagsisimula, kasama ang senior na sina Jimmy Black, junior James Worthy, at sophomore Sam Perkins at Matt Doherty. Ang napakadisiplinang programa ni Smith ay nagtampok sa koponan sa individual. Naniniwala si Smith na ang maximum na mga resulta ay nakamit kapag ang mga manlalaro ay nagsakripisyo ng sariling katangian para sa koponan. Napagtanto ni Smith na si Jordan ay medyo natatakot at dahan-daang dinala siya. Ang ilang mga kaibigan ni Emsley A. Laney High School ay hinulaan na si Jordan ay hindi magtagumpay sa basketball doon at hinikayat siyang dumalo sa University of North Carolina Wilmington. Akala nila nakaupo ako sa bench sa loob ng 4 na taon, umuwi at nagtatrabaho sa lokal na istasyon ng gas, paggunita ni Jordan.
Una nang nag-alinlangan si Jordan kung maaari siyang makipagkumpetensya sa mga mahuhusay na manlalaro ng North Carolina at hindi pinangungunahan ang kanyang taong freshman. Akala ko papasok ako at maging isang flop, pag-amin ni Jordan. Lahat ay umaasa ng labis. Hinikayat siya ni Smith na magsaya sa paglalaro ng basketball at masigasig na magtrabaho, at tiniyak sa kanya na, makakakuha ka ng pagkakataon na maglaro. 19 na sinundan ni Jordan ang kanyang payo at unti-unting nakakuha ng tiwala sa sarili. Mabilis na nalaman ni Jordan na maaari niyang matupad ang mga inaasahan sa mga laro ng pick-up ng campus kasama sina Worthy, Mitch Kupchak, at Alwood bago ang unang pagsasanay ng Tar Heels. Pinagbantay ni Wood si Jordan, na may marka na nakatali at ang susunod na basket upang matukoy ang nagwagi. Nagpunta si Jordan sa baseline, pinalayas ang kahoy at 7 talampakan na si Jeff Crumpton, at tinanggal ang bola. Ang nagwagi sa laro ay nagbigay sa kanya ng pagganyak upang itulak pa. Sinimulan ni Jordan na sabihin sa mga upperclassmen sa mga laro ng pick-up na ibabato niya ang bola at karaniwang na i-back up ang kanyang mga pangako. Namangha siya sa mga kasamahan sa koponan sa kanyang nakakasakit na pagbilis, pambihirang paglipat sa basket, at nakasisilaw na mga dula sa pagtatanggol. Itinuring siya ng mga upperclassmen na sabang, ngunit tiniyak niya kay Smith na makakatulong siya kaagad sa North Carolina. Ang Worthy, Perkins, Black, at Doherty ay nakalarawan sa harap na takip ng taunang issue sa basketball ng Sports Illustrated. Si Larry Keith, editor ng basketball sa kolehiyo, ay nagsabi kay Smith na ang larawan ay magiging kakaiba sa 4 na mga manlalaro at hinikayat siyang isama si Jordan. Ginawa niya ang kanyang sarili at ang iba pa, sabi ni Keith, ngunit sumasang-ayon siya sa hindi hayaan ang isang freshman na makuha ang pansin. 20. Si Jay Orden ay desperadong nais na gawin ang panimulang 5. Sa loob ng 20 taong panunungkulan ni Smith, sina Phil Ford, Mike O'Koren, at Worthy ang nag-iisang freshman starters. Ang mga freshman ay nagsagawa laban sa varsity ngunit karaniwang ginawa ang mga pagpapakita ng mga cameo sa mga laro dahil natatakot si Smith na makakagawa sila ng mga kritikal na pagkakamali. Nakipaglaban si Jordan sa junior na sina Jimmy Braddock at Peterson upang palitan ang bantay na si Alwood. Itinuring ni Smith si Braddock bilang isang mas mahusay sa labas ng taga-baril at handler ng bola, isinasaalang-alang ang Peterson na napaka-atleta, mas may karanasan, mas mahusay na coach, at isang mas pinong-purong taga-baril, at itinuring si Jordan na isang mas mahusay na jumper, mas mabilis, isang superior na tagapagtanggol, at mas madasig. Hindi niya alam na ang Jordan ay nagmamay-ari ng isang pagpilit na maging pinakamahusay at isang bihirang kakayahang mag-udyok sa kanyang sarili. Madali na natutunan ni Jay Orden ang posisyon ng bantay at mga bagong diskarte sa pagtatanggol. Naglaro na siya sa high school, ngunit nais ni Smith na maglaro siya ng malaking bantay. Hindi pinangalanan ni Smith ang mga manlalaro bilang mga nagsisimula maliban kung ipinakita nila ang higit na mahusay na kasanayan at nagtatanggol na pagpapatupad. Pinagkadalubhasaan ni Jordan ang mga drills ng bantay ng mabilis na alam ni Smith na makakakita siya ng malawak na pagkilos. Upang makipaglaban para sa isang panimulang posisyon, gayunpaman, kailangan ni Jordan na maging isang kumpletong player na nagtatanggol. Itinulak ni Smith at Williams si Jordan na magtrabaho ng mas mahirap sa mga kasanayan. Tiniyak ni Jordan kay Williams, "Nagtatrabaho ako tulad ng lahat." Sumagot si Williams, "Ngunit Michael, sinabi mo sa akin na nais mong maging pinakamahusay. At kung nais mong maging pinakamahusay, kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba." Tumugon si Jordan, "Coach, naiintindihan ko. Makikita mo. Panoorin." 21 dahil dito nagsimula siyang dalhin ang kanyang laro sa isa pang antas. Smith ay gumugol ng maraming oras na nagpapaliwanag ng mga diskarte sa pagtatanggol at kung paano kontra ang mga pag-play sa backdoor. Si Jordan ay tinuruan na lumiko at ipagtanggol ang nakaharap sa bola, ngunit nais ni Smith na tingnan ang kanyang balikat at makita ang parehong manlalaro at bola. Naglakad si Smith sa bawat hakbang ng pamamaraang ito sa kanya. Namangha ni Jordan si Smith sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pamamaraan ng perpekto sa susunod na kasanayan. 2 preseason blue-white scrimmages ang nakatulong kay Smith na matukoy ang panimulang linya. Kinumbinsi ni Jordan si Smith, "Alam niya ang aming mga prinsipyo na mas mahusay kaysa sa karamihan sa mga freshmen." 22 araw bago ang season opener,
pinili ni Smith ang Jordan sa Braddock sa big guard. Ang kanyang kakayahang pang-atleta, mabilis, nakakasakit na pagkamalikhain, sigasig, etika sa trabaho, at likas na katalinuhan ng atleta ay humanga kay Smith. Ipinagbigay alam ni Smith kay Jordan na nagsisimula siya bago ang unang laro laban sa University of Kansas sa Charlotte Coliseum. Si Jordan ay nagjubilant tungkol sa pagsali sa Worthy, Perkins, Doherty, at Black sa panimulang linya. Pinatunayan ni North Carolina na perpekto para sa Jordan, na naglaro sa may karanasan, may talento na mga kasamahan sa koponan sa isang hinihingi, disiplinang programa. Ang mahigpit na organisadong mga kasanayan ni Smith ay hinamon ang Jordan at napatunayan ang mahusay na mga karanasan sa pag-aaral para sa kanya. Nagtrabaho si Jordan upang mapagbuti, natutunan ng mabilis, at nagpakita ng pambihirang konsentrasyon, ngunit ang kanyang pagtatanggol, pagpasa ng mga kasanayan, at sa labas ng pagbaril ay nangangailangan ng pagpapabuti. Ayon kay Smith, ang mga malalaking kamay ni Jordan ay naging mas mahirap para sa kanya na mag-shoot. Smith at halos kalahati ng mga manlalaro ang tumawag sa kanya Michael, ang gabay sa media ng North Carolina at natitirang mga kasamahan sa koponan ay tinukoy sa kanya bilang Mike. Tinanong siya ng direktor ng impormasyon sa sports na si Rick Brewer kung paano niya ginusto na nakalista sa gabay ng media. Sumagot si Jordan na wala siyang kagustuhan. Inangkin ni Brewer na mas mahusay ang tunog ni Michael. Tumanggaw si Jordan sa kanyang pag-aproba at tinawag na mula pa noon. Nakasuot siya ng pantay na numero 23 at mahaba, maluwag na angkop na mga baggy shorts. Ang mga opponents ay madalas na gumagamit ng isang pagtatanggol sa zone laban sa North Carolina noong 1981 hanggang 1919, na tinatanggihan ang karapat-dapat at Perkins ang bola sa loob, habang binibigyan ng Jordan, Doherty, at Black open shot. Pinayuhan ni Smith ang kanyang mga gwardya na huwag kumuha ng mabilis sa labas ng mga pag-shot, ngunit sa halip ay maghintay ng matyaga para sa mataas na mga pag-shot ng percentage. Ipinatupad ng North Carolina ang diskarte ni Smith, na nag-average ng 67 puntos at hinihigpitan ang mga kalaban sa 55 puntos lamang. Ang Tar Heels ay bumaril ng 53.7%, na may Perkins at karapat-dapat na parehong nag-average ng higit sa 57%, si Jordan na higit sa 53%, at Doherty at Black higit sa 51%. Ang mga kalaban ay madalas na gumagamit ng control ng bola, ngunit ginamit ng Tar Heels ang kanilang 4 na sulok na pagkaantala ng laro na may mga lead. Noong ika-26 ng Disyembre, tinalo ng North Carolina ang pangalawang ranggo ng University of Kentucky, 82-66, sa New Jersey Meadowlands. Inilapat ng Wildcats ang isang nakapak na zone, na pinilit ang mga takong ng Tar na umasa sa mga shot-shot. Hindi pantay-pantay na binaril ni Jordan sa unang kalahati, ngunit natapos na May 19 puntos sa 35 minuto. Ang North Carolina ay nireranggo muna sa buong bansa sa pamamagitan ng mid-season, at si Jordan ang nangungunang scorer. Ang North Carolina at ang pangalawang ranggo ng University of Virginia, na pinangunahan ng 7 talampakan, 4 na pulgada na si Ralph Sampson, ay naghiwalay ng 2 regular na laro at nagbahagi ng unang lugar sa ACC. Ang Wake Forest University ay nagdulot ng iba pang pagkawala ng Tar Heels kapag ang influenza ay humiwalay sa Perkins. Nahaharap sa North Carolina ang Virginia sa laro ng kampyonato ng ACC tournament upang matukoy kung aling paaralan ang mananatili sa NCAA East Regional sa kalapit na Charlotte at Raleigh. Walang pambansang kampyon na nakarating sa NCAA Final Four mula sa labas ng natural na rehiyon nito. 5 araw si Jordan sa infirmary na may masamang impeksyon sa lalamunan ngunit nakuhang muli ng ACC tournament. In that title game, na-convert ni Jordan ang 4 na magkakasunod na jump shot upang bigyan ang North Carolina ng 44-43 na lead na May 7 minuto at 34 na segundo ang natitira. Inutusan ni Smith ang Tar Heels na ikalat ang kanilang pagkakasala sa kanyang patentadong 4 na sulok at hindi na muling mag-shoot maliban kung si Sampson at ang Virginia zone ay lumayo sa basket. Hinayaan ng Cavaliers ang halos 5 minuto na paglipas bago magsimula sa North Carolina. Sa natitirang 28 segundo, naipon ng Virginia ang sapat na mga foul upang maipadala ang linya ni Doherty. Nag-convert si Doherty ng isang foul shot, na binigyan ang Tar Heels ng 45-43 na lead.
Matapos mabawi ang North Carolina, bumagsak si Doherty ng 2 pang libreng throws na may natitirang 3 segundo. Ang walang kahulugan na dunk ni Sampson sa buzzer ay gumawa ng 47 hanggang 45 pang wakas na marka. Halos mapataob ng James Madison University ang Tar Heels sa ikalawang pag-ikot ng NCAA East Regionals sa Charlotte. Si Worthy ay nag-iskor ng huling 5 puntos sa North Carolina, na binigyan ang Tar Heels ng isang makitid na tagumpay ng 52 hanggang 50. Ang North Carolina ay kumalat sa korte huli sa pangalawang halves upang mapanatili ang mga tagumpay sa University of Alabama at Villanova University sa Raleigh at gawin ang NCAA Final Four. Ako ang mga semifinal ng NCAA sa Superdome sa New Orleans, Louisiana. Ang Tar Heels ay bumaril ng 76% sa ikalawang kalahati upang talunin ang high-scoring University of Houston, 68 hanggang 63. Itinampok sa Houston ang All-America guard na sina Rob Williams, Hakeem Olajuwon, at Clyde Drexler. Ang Perkins ay tumaas ng 25 puntos at 10 rebound, ngunit 2 puntos lamang si Williams. Nahaharap sa North Carolina ang Georgetown University sa laro ng kampyonato ng NCAA bago ang 61,612 tagahanga at isang malaking pambansang madla sa telebisyon. Si Georgetown, na coach ni John Thompson, ay naglaro ng pagtatanggol ng presyon na May 7 pa 1 pulgada na All-America freshman na si Patrick Ewing at 3 mabilis na gwardya. Ang North Carolina ay lumaban sa bilis, kapangyarihan, multa, at mahusay na pagpasa. Si Smith ay hindi nanalo ng isang pamagat ng NCAA sa 6 na nakaraang huling 4 na pagpapakita. Ipinakita ni Georgetown ang matindi na pagtatanggol, kasama si Ewing na tinawag para sa goaltending sa 5 sa unang 9 na shot ng North Carolina. Pinangunahan ng Hoyes, 32 hanggang 31 sa halftime. Sina Ewing at Eric, Sleepy, Floyd ay pinagsama para sa 18 puntos, si Worthy ay tumaas ng 18 puntos. Inihatid ni Jordan ang pinakamahusay na pagganap ng kanyang freshman season, na nangunguna sa parehong mga koponan na may 9 na rebound, na nakapuntos ng 12 puntos sa unang 24 na minuto, na nagtatakda ng 2 halimaw na dunk sa pamamagitan ng karapat-dapat, at naglalaro ng mahusay na pagtatanggol. Pinigilan niya ang isang siguradong basket ng Ewing sa pamamagitan ng pagharang ng isang pass at paghahanap ng karapat-dapat para sa isa pang lumilipad na slam dunk upang bigyan ang Tar Heels ng 57 hanggang 56 na lead. Ginamit ng North Carolina ang 4 na sulok na pagkakasala nito. Ang ika-4 na foul ni Black Drew Ewing at na-convert ang parehong mga free throws, pinalawak ang lead sa 59 hanggang 56 na May 5 minuto at 30 segundo ang natitira. Matapos gumawa si Fred Brown ni Georgetown ng 2 libreng throws, tumakbo ang North Carolina ng 2 minuto mula sa orasan. Nakita ni Jordan ang isang bahagyang pagbubukas at sumakay sa gitnang daanan papunta sa basket. Sinubukan ni Ewing na hadlangan ang kanyang landas. Si Jordan, na naka-airborne, ay lumipat ng bola sa kaliwang kamay at inilagay ito sa ibabaw ng braso ni Ewing. Ang bola ay humipo sa mataas na baso at malumanay sa pamamagitan ng lambat, na binigyan ang Tar Heels ng 61 hanggang 58 na tingga. Nabawi muli ni Georgetown ang tingga, 62 hanggang 61, sa mga basket ni Ewing at Floyd. Tumawag si Smith ng 1 oras na may 32 segundo ang natitira. Mas gusto niyang makuha ang bola sa loob ng karapat-dapat o Perkins, ngunit naisip niya na ang pagtatanggol ng presyon ng Georgetown ay tatanggi sa kanila ang bola. Inaasahan ni Smith na bukas si Jordan at inutusan ang iba pang mga manlalaro na ipasa ang bola sa kanya para sa pangwakas na pagbaril. Kunin ang unang mahusay na pagbaril, at pound ang mga board, inutusan niya si Jordan. Si Smith ay hindi pinagkakatiwalaan ng isang may talento na freshman upang kunin ang mapagpasyang pagbaril. Tinapik niya siya sa tuhod at sinabing, "Kung darating sa iyo, Michael, kumatok ito." 23. Kapag nagpatuloy ang pag-play, huminga ng malalim si Jordan at naghintay lang. Kinuha ni Black ang papasok na pass ngunit hindi nahanap na karapat-dapat o bukas ang Perkins. Siya ay pumasa sa Perkins at ipinasa sa Jordan, na sumubsob ng isang bukas na 16 na talampakan na jump shot na May 17 segundo ang natitira upang unahin ang North Carolina, 63 hanggang 662.
Umungol ang arena sa tinatawag na North Carolinians na The Shot. Isinara ni Jordan ang kanyang mga mata matapos mailabas ang bola at inamin, "Sa totoo lang hindi ko alam na ang pagbaril ay pumasok hanggang sa kinuha ni Georgetown ang bola sa mga hangganan." 24 sa oras ng langgitngot, palaging nais ni Jordan ang bola. Wala siyang pag-aalangan o pag-aalinlangan na kukunan niya ang bola, 25 naalala ni Doherty. Ang isang larawan ni Jordan na naglulunsad ng shot ay naging takip ng libro ng telepono ng Chapel Hill. Itinulak ng Hoyes ang bola sa korte ng mabilis, ngunit hinarang ni Jordan ang daanan ng sinubukan ni Fred Brown na ipasa kay Floyd. Sa halip ay itinapon ni Brown ang isang errant pass kay Worthy, na hindi nakuha ang dalawang foul shot na may natitirang 2 segundo. Ang desperasyon ng Georgetown na 50 pa shot ay hindi nakuha sa buzzer, na pinapanatili ang tagumpay ng 6-3, 6-2, 6-2 ng North Carolina. Si Smith, na nanalo ng kanyang unang pamagat ng NCAA, ay nagsabi kay Thompson, "Ito ang pinakamahusay na koponan na nilalaro namin sa buong taon, at ito ang aming pinakamahusay na laro." 26 ang Tar Heels ay bumaril ng 53.2% sa klasikong laro, nag-convert ang Hoyes ng 52.9%. Pinangunahan ni Worthy ang North Carolina na may 28 puntos at nanalo sa NCAA Final Four Award, at pinasimulan ni Ewing ang Georgetown na may 23 puntos. Ang mapagpasyang basket ay minarkahan ang paggawa ng maalamat na Jordan. Napansin ni Fogler, hindi pa ito napagtanto ng batang iyon, ngunit bahagi siya ng kasaysayan ngayon. Naaalala ng mga tao na ang pagbaril ng 25 taon mula ngayon. 27 ang 19 na taong gulang na si Jordan ay nanalo ng pag-amin para sa kanyang kaaya-aya na tagumpay sa ilalim ng napakalawak na presyon, na gumaganap sa isang paraan na ang ilang mga freshman ay maaaring. Gaano karaming mga freshman ang may kumpiyansa na gawin ito, pagkatapos gawin ito? 28 si Smith, na humanga sa katalinuhan at korte ng Jordan, ay namangha sa kung gaano kadalas siya naglalaro ng mga bayani na papel sa oras ng langgitngot. Bagaman kalaunan ay nanalo ng 6 na titulo ng NBA, itinuturing ni Jordan ang 1981 NCAA Championship ang kanyang paboritong sandali. Mahirap na lumampas sa Carolina, paliwanag niya, dahil sinimulan nito ang lahat. Ang kumpiyansa, ang kaalaman, at lahat ng nakuha ko mula doon, ay walang pinag-uusapan sa simulan ni Michael Jordan. 29 na binalaan siya ni James, "Ang iyong buhay ay hindi magiging pareho pagkatapos ng pagbaril." 30. Ang dramatikong pagbaril ni Michael ay nagpahinga kay Smith, na kumuha ng 6 na nakaraang mga koponan sa North Carolina sa NCAA Final Four nang hindi nanalo ng isang pambansang titulo. Si Smith ay gleamed, "Hindi ko na kailangang sagutin ang isa pang tanong tungkol sa hindi pagpanalo ng isang pambansang kampyonato. Ang tinatawag na unggoy ay nasa likuran ko." Sa isang press conference, kinilala ni Smith, "Kami ang pinakamahusay na koponan sa basketball sa kolehiyo noong 1982. Dagdag pa niya, "Kami ay matatag na defensively, mahirap ihinto sa pagkakasala, at isang mahusay na rebounding team. Gayon din kami ay matigas sa pag-iisip." 31 bukod sa paglalaro ng matalino at hindi makasarili, ang kanyang kabataan na squad ay nanatiling malusog. Maraming mga Tar Heels ang nanalo ng mga personal na accolade, at ang pamagat ng NCAA ay nakinabang sa programa ng basketball. Si Worthy ay pinangalan ng National Player of the Year at ginawang First Team All-America kasama ang Perkins. Pinamamahalaan ni Jordan ang NCAA Freshman of the Year honors, na nag-average ng 13.5 puntos at 4 na rebound sa 34 na laro at mahusay na gumaganap sa clats. Nag-sign ang North Carolina ng isa pang mataas na rate ng recruiting class, na nagtatampok ng sentro na si Brad Dougherty at mga gwardya na sina Steve Hale at Curtis Hunter. Isang paglipat sa ulo ng klase. 1982 hanggang 1983. Sa ilalim ni Smith, natutunan ni Jordan ang mahigpit na paglalaro ng koponan at pinagkadalubhasaan ang rebounding at pagtatanggol. Matapos ang panahon ng pamagat, sinabi ni Smith kay Jordan na kailangan niyang mapagbuti ang kanyang pagtatanggol. Bilang isang freshman, si Jordan ay hindi nanalo ng isang nagtatanggol na award. Kung nagtatrabaho siya ng husto sa kanyang pagtatanggol sa tag-araw, maaari siyang maging isang mas kumpletong manlalaro.
Ipinaliwanag ni Smith na ang mabuting pagtatanggol sa huli ay nanalo ng mga laro at nanatiling pare-pareho kahit na ang pagkakasala ay nagpupumilit. Masigasig na nagtrabaho si Jordan sa kanyang pagtatanggol noong tag-araw na siya ay naging mas interesado sa pagtatanggol kaysa sa pagkakasala. Hiniling din ni Smith kay Jordan na mapagbuti ang kanyang kaliwang dribble at ang kanyang labas ng pagbaril dahil ang ACC ay nagpatibay ng shot clock at 3-point shot. Si Jordan ay nakipagtulungan sa bawat aspeto ng kanyang laro. Ang kanyang pambihirang mga regalo sa atleta, pagpapasya, at etika sa trabaho ay nagtaka kay Smith. Hindi ko pa nakita ang ganoong uri ng pagpapabuti sa sinuman, kailanman, napansin ni Smith. Hindi kami handa para sa exponential leap na ginawa niya sa kanyang laro. 32 bukod sa pagiging mas mature na pisikal, si Jordan ay isang mas pare-pareho na taga-baril at masigasig na manlalaro. Sa pamamagitan ng Agosto, ipinakita ni Jordan ang bagong kumpiyansa at isang tahimik na swagger. May nagmamay-ari na siya ng mga katangian upang maging isang mahusay na manlalaro, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay tumugma sa kanyang pisikal na talento. Ang Jordan ay mukhang kahanga-hanga sa mga laro ng pick-up ng preseason laban sa mga itinatag na manlalaro ng NBA na sina Mike O'Koren, Al Wood, Dudley Bradley, Phil Ford, Mitch Kupchak, at Walter Davis, Tar Heel returnee Perkins at Doherty, at mga papasok na freshman. Minsan siya ay lumubog kay Davis upang i-dunk ang bola na may waging ng dila at bukas ang mga mata. Sa mga larong ito, si Jordan ang naging pinaka-nangingibabaw na manlalaro. Bukod sa pagmamarka sa kalooban, pinataas niya ang mas mahina na mga yugto ng kanyang laro at nagsagawa ng mga galaw na hindi maituro. Si Jordan ay tila mas malaki, mas mabilis, at mas malakas sa pagsasanay sa taglagas. Lumaki siya mula sa 6 na talampakan, 4 na pulgada hanggang 6 na talampakan, 6 na pulgada at pinatakbo ang 40-yard sprint sa 4.39 segundo, nanogram 1 segundo ng mas mabilis kaysa sa kanyang taong freshman. Ang kanyang taas at bilis ay umakma sa kanyang talento, pagnanasa, at pagpayag na tanggapin ang payo ng coaching, na ginagawang isang nangingibabaw na manlalaro. Halos palaging nanalo siya ng one-on-one drills laban sa Hale, Peterson, at Braddock, na madalas na nagdangkang ng bola. Matapos maobserbahan ang isang kasanayan, inihayag ng Philadelphia 76ers coach na si Billy Cunningham na, siya ang magiging pinakadakilang manlalaro na lumabas dito. 33. Kailangang manalo si Jordan kung sa pagsasanay, mga laro sa basketball, o iba pang mga aktibidad. Sa ilang mga kasanayan, nilalaro ni Smith ang Jordan na may 4 na non-starters upang maranasan niya ang desperasyon na maputok sa mga scrimmages. Bumuo si Jordan ng isang disdain para sa pagkawala at ang pundasyon ng isang likas na killer instinct. Si Smith ay madalas na nakasalansan ng 5-on-5 na laro laban sa kanya, ngunit ang kanyang koponan ay karaniwang nanag pa rin. Ang bawat kompetisyon ay nangangahulugang buhay o kamatayan para sa kanya, paminsan-minsan ay pinapagod siya sa problema. Si Jordan, Peterson, at ang kanilang mga petsa ay naglalaro ng monopolyo isang gabi. Itinapon ni Jordan ang Monopoly board at bumagsak sa labas ng silid ng magtayo si Peterson ng mga hotel sa Boardwalk at Park Place. Nanatili ako sa aking kapatid ng gabing iyon, naalala niya. Hindi lang ako makakaharap ng buzz. 34. Ang isang sophomore, si Jordan ay naglaro ng maliit na pasulong. Bagaman ang karapat-dapat at itim na nagtapos, ang North Carolina ay nireranggo muna sa buong bansa noong 1982 hanggang 1990 ng preseason poll. Ang Jordan, Perkins, Doherty, Braddock, at Warren Martin ay bumalik mula sa pambansang kampyonato ng kampyon, ang 16 na taong gulang na sentro na si Doherty at mga gwardya na sina Hunter at Hale ay nagbigay ng lalim ng Tar Heels. Ang mga pinsala, gayunpaman, namagitan. Sinira ni Jordan ang kanyang kamay at naglaro ng isang hard cast sa unang 4 na laro, at ang mga pinsala ay pinabagal din ang Perkins at Doherty. Ibinaba ng North Carolina ang unang 2 laro sa University of Missouri at St. John's University at nagpupumilit na manalo ng 3 sa susunod na 4 na mga paligsahan. Ipinakita ni Jordan ang kanyang pambihirang pagtatanggol na kakayahan, natural na mga instincts ng basketball, at bilis ng nagliliyab, na karaniwang itinalaga upang bantayan ang 2 manlalaro. Madalas siyang nag-freelance, nagnanakaw ng bola sa napakapagkakataon.
Ang kanyang 22-foot jump shot laban sa Tulane University ay pinilit ang overtime sa paunang tagumpay ng North Carolina. Sa huling bahagi ng Disyembre, ang Tar Heels ay nanalo ng Rainbow Classic sa Honolulu, Hawaii. Ang Jordan's Road to Glory ay nagpatuloy noong ika-12 ng Enero sa Chapel Hill, kung saan hinarang niya ang pagbaril ni Chuck Drysdale upang mapanatili ang isang tagumpay sa 72-71 sa University of Maryland. Sa rematch sa College Park mamaya sa buwang iyon, si Jordan ay kumuha ng isang outlet pass mula sa Perkins, pinabilis patungo sa basket, at naglunsad ng isang eksperimentong Air Jordan dunk. Lumipat siya sa paglaon habang nakataas patungo sa basket. Bago mo ito nalalaman, naalala niya, sinusuportahan ko ang bola, na tinalikuran ito pakaliwa sa kanan, hinuhubaran ito bago ko ito ibagsak. Bawat breakaway pagkatapos nito ay parang isang pagkakataon na subukan ang bago. 35. North Carolina na nagpapakita ng Virginia 2 beses. Ang Tar Heels ay nasnap ang top-ranked Cavaliers 2034 game-winning streak noong Enero sa Charlottesville, kung saan pinataas ni Perkins ang isang career-high 36 na puntos sa 101 hanggang 75 na pagkabahala. Malapit sa dulo, natigilan ni Jordan ang karamihan ng tao sa pamamagitan ng pagtaas ng daanan upang hadlangan ang pagbaril ni Ralph Sampson. Pinalawak ng North Carolina ang tagumpay nito sa 18 na laro laban sa Virginia sa Chapel Hill noong ika-10 ng Pebrero, nang mag-spark si Jordan ng isang pagbalik. Sinamantala ng Virginia ang napakalaking sukat ni Sampson, na nakakuha ng 16 na point lead na may 9 na minuto ang natitira, at pinangunahan pa rin, 63 hanggang 53, na may 4th na minuto at 12 segundo ang natitira. Ang 3-pointer ni Braddock, kasabay ng 2 libreng throws bawat isa ni Doherty at Perkins, hiniwa ang margin sa 63 hanggang 60 na may 2nd minuto at 54 na segundo ang natitira. Nag-score si Jordan na may 1st minuto at 7 segundo ang natitira at ninakaw ang bola mula kay Rick Carlisle. Matapos magmaneho patungo sa basket, umakyat siya sa kanyang braso na nakakak at sinampal ang bola upang unahin ang North Carolina, 64 hanggang 63. Ang karamihan ng tao ay umabot sa isang frenzied pitch. Matapos makaligtaan ni Carlisle ang isang huling pangalawang pagbaril, inagaw ni Jordan ang rebound upang mapanatili ang tagumpay. Ang Tar Heels ay natapos sa ika-8 pambansa na may 28 hanggang 8 record, na nagbabahagi ng unang lugar sa ACC kasama ang Virginia. Ang mga pinsala ay na-sideline Peterson at Hunter para sa natitirang panahon, at si Doherty ay naglaro ng isang stress fracture ng stress. Natalo ang North Carolina sa panghuling NCAA champion North Carolina State University sa ACC Tournament Semifinals sa Atlanta. Ang University of Georgia ay nagagalit sa Tar Heels, 82 hanggang 77, sa NCAA East Regional Finals sa Syracuse, New York, biglang nagtatapos sa paghahanap ng North Carolina na ulitin bilang pambansang kampyon. Patuloy na tumagos si Georgia sa pagtatanggol sa North Carolina. Si Jordan, na nakikinabang mula sa 3-point shot eksperimento ng ACC, isang veraged 20.0 puntos at 5.5 rebounds sa 36 na laro at nanalo ng 12 nagtatanggol na parangal sa laro. Nakakuha siya ng maraming mga parangal, kabilang ang All-Atlantic Coast Conference, All-America Team, at ang Sporting News College Player of the Year, at nagrerango siya sa Sampson sa Associated Press Player of the Year balloting. Pinangunahan ni Jordan ang ACC sa pagmamarka at naitala ang 78 na pagnanakaw, na sumakay lamang kay Dudley Bradley sa mga libro ng record ng North Carolina. Inilarawan ng Sporting News ang kanyang kakayahang umangkop sa korte, siya ay bumubulusok sa himpapawid, nagbabalik siya. Nagmarka siya, higit sa 1,100 puntos sa loob ng 2 taon, isang tala sa paaralan, binabantayan niya ang 2 lalaki ng sabay-sabay, nag-vacuums siya ng mga maluwag na bola, hinaharangan niya ang mga shot, gumawa siya ng mga pagnanakaw. Pinakamahalaga, gumagawa siya ng mga huli na dula na nanalo ng mga laro. 36. Sa susunod na hapon, sinabi ni Jordan kay Roy Williams na siya ay naglalaro ng basketball sa loob ng 2 magkakasunod na taon ng walang pahinga at nais ng isang hininga. Hinikayat siya ni Williams na maglaan ng oras at nagulat na makita siyang nagsasanay sa gabing iyon sa gym. Tumugon si Jordan na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang laro.
Nag-tour si Jordan noong tag-araw na may iba't ibang mga koponan ng All-Star at naka-star sa Pan American Games sa Caracas, Venezuela, kung saan nanalo ang koponan ng basketball ng Estados Unidos ng gintong medalya. Ang paglalakbay sa Timog Amerika ay tumindi ang kanyang interes sa heograpiyang pangkultura. Napansin ni Peter Alfano, maaari niyang ma-excite ang isang pulutong tulad ng isang mangangaral ng linggo ng umaga at iangat ang isang koponan sa mga bagong taas, at gayon pa man ang mga tao ay humanga sa kanyang hindi mapagpanggap na kalikasan at palakaibigan. May mga oras na tila napakahusay niyang maging totoo. 37 masaya rin si Jordan sa paglalaro ng golf kasama sa silid na si Peterson at hinaharap na pro golfer Davis Love. Pambansa at Olympic honors, 1983 hanggang 1984. Sa panahon ng junior year ng Jordan, karamihan sa 1983 hanggang 1984 preseason polls ay nireranggo. Pinakamahusay sa buong bansa ang North Carolina. Inihula ng Sports Illustrated na ang Tar Heels ay mananalo sa pambansang kampyonato at inilarawan ang Jordan kasama si Perkins sa harap na takip ng isyu sa basketball sa kolehiyo. Pinangunahan nina Jordan at Perkins ang North Carolina, na kinumplito nina Brad Daugherty at Kenny Smith. Bukod sa pagiging mas malakas at mas articulate, sinimulan ni Jordan na ipakita ang kanyang likas na killer instinct sa korte, at si Perkins ay nakapuntos mula sa loob at hinamon ang mga talaan ng rebounding career ng Tar Heels. Si Daugherty, slimmer at mas malakas, ay ang pinakamahusay na purong sentro na maglaro sa ilalim ni Smith. Ang point guard Smith, New York City hoop star, ay itinuturing na pangwakas na link sa isa pang pamagat ng NCAA at naging ikalimang Tar Heel lamang upang magsimula bilang isang freshman. Sinimulan ng North Carolina ang 1983 hanggang 1919 na panahon na May 21 magkakasunod na tagumpay, kasama ang ika-500 na karera ni Smith. Pinangunahan ng Tar Heels ang karamihan sa mga kalaban, naruta ng Syracuse University sa Carrier Dome at kinukuha ang parehong Stanford Invitational at ang Holiday Classic sa New York, ngunit nabigo si Jordan sa hindi paggawa ng alinman sa All-Tournament team. Sinubukan niyang matupad ang kanyang sariling mataas na inaasahan at manalo ng mga parangal ng Player of the Year. Sinabi sa kanya ni Smith, "Kaya kung hindi ka, huwag kang mag-alala tungkol sa inaasahan ng ibang tao." 38 ang pag-uusap ay nakatulong na mapawi ang presyon para kay Jordan. Ang tanging malapit na paligsahan ay isang 3-point win sa Virginia at isang 5 puntos na tagumpay sa Duke University. Sa panahon ng panalong streak, ipinapaalala ni Smith kay Jordan ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama. Ninakaw ni Jordan ang bola laban kay Maryland, bumagsak sa korte, at nagbalik ng isang kamangha-manghang slam dunk upang talunin ang mga Terrapins. Habang ang ecstatic Tar Heels ay sinisingil sa dressing room, paalalahanan ni Smith si Jordan na iniwan ni Maryland si Kenny Smith na inalis ni Jordan ang kanyang hibla ng kaisipan nang makita niya ang Ben Coleman ni Maryland na si Daugherty sa mukha habang tumatakbo sa korte. Nang si Coleman ay nakaposisyon malapit sa basket huli na sa laro, pinatong ni Jordan ang bola sa kanya at mahigpit na binalaan siya na huwag na pindutin muli ang mga manlalaro ng North Carolina. Sinira ng freshman point guard na si Kenny Smith ang kanyang kaliwang palso laban sa Louisiana State University at hindi nakuha ang halos isang buwan ng pagplay. Isang pagkawala ng 65 hanggang 64 sa University of Arkansas ang nagtapos sa Tar Heels 2018 game-winning streak. Nanalo ang North Carolina sa huling 7 laro upang matapos ang regular na panahon 26 hanggang 1. Sa unang 2 laro ng nanalong streak na iyon, si Jordan ay tumaas ng 57 puntos, 14 na rebound, at 9 na pagnanakaw. Tinapos ng Tar Heels ang regular na panahon sa pamamagitan ng pagtalo kay Duke, 76 hanggang 83, sa dobleng oras sa home finale para sa Jordan, Perkins, at Daugherty. Ang North Carolina ay nagpalayo ng 14 hanggang 0 sa ACC, ang kauna-unahang hindi natalo na record ng komperensya sa isang dekada, at nauna nang naranggo sa panghuling regular na poll ng panahon. Naranasan ni Jordan ang isang pagkabigo sa postseason. Nagalit si Duke sa North Carolina, 77 hanggang 75, sa ACC Tournament Semifinals sa Greensboro. Ang sirang palso ni Smith ay pumihil sa kanya mula sa pagdribbling gamit ang kaliwang kamay at limitado ang kanyang pamamaril sa labas, at naglaro si Daugherty na may nasugatan na ligament sa kanyang pagbaril.
Matapos talunin ang Temple University sa NCAA Tournament Second Round, ang North Carolina ay tinanggal ng Indiana University, 72-68, sa NCAA Eastern Regional Semifinals sa Atlanta, Georgia. Ang Indiana, na coach ni Bob Knight, ay kinokontrol ang tempo at tinanggihan ang mga bukas na pag-shot sa Jordan at Perkins. Ang bantay na si Dan Dakich ay nagbigay ng Jordan, na hinahamon ang kanyang mga jump shot at tinanggihan siya na nag-aalsa at nagbabago ng mga oportunidad. Naipon ni Jordan ang dalawang mabilis na foul at umupo sa karamihan ng unang kalahati. Naitala lamang niya ang 13 puntos at isang rebound sa 26 na minuto bago mag-fouling out. Natapos ang North Carolina ng 28-3 at muling napalampas ang NCAA Finals. Ang Tar Heels ay nag-average ng 80 puntos, naglaro ng mahusay na pagtatanggol, at muling tumalbog, ngunit napanood nila ang talunin ng Georgetown Houston para sa pamagat ng NCAA. Dinilaan ni Coach Smith, ito ang pangatlong beses na naisip kong mayroon kaming pinakamahusay na koponan sa bansa. 39 si Smith ay katumbas ng squad na iyon kasama ang kanyang stellar 1,977 at 1,982 na pinagsama-sama. Nag-average si Jordan ng 19.6 puntos, 5.3 rebound, at humigit kumulang 4 na assist at 3 pagnanakaw sa 31 na laro, pagbaril ng 55.1% bilang isang junior. Pinakain niya ang bola sa Perkins at Dougherty, na bumaril ng 59% at 61%, ayon sa pagkakabanggit. Ang Jordan ay nanalo ng parehong Naismith Award at Wooden Award, na paulit-ulit bilang Sporting News College Player of Year at isang All-America. Sumulong si Jordan sa unahan bilang isang resulta ng kanyang kakayahang mag-excel sa oras ng langgitngot. Ang Jordan, ang Sporting News opined, ay isang showman sa ilalim ng kontrol. Minsan si Jordan ay kusang nagsasagawa ng isang electrifying high-wire act. 40 sa ibang mga oras, siya ay waltzed in para sa isang layup, hinayla para sa isang malambot na shot, o na-improvise na may isang kritikal na magnakaw o naharang na pagbaril. Sa loob ng 3 taon ng Jordan sa North Carolina, nagtipon ang koponan ng 88-13 record at gumawa ng 3 paligsahan sa NCAA. Nag-score siya ng 1,788 puntos para sa isang 17.7 point average at nag-average ng 5.0 rebound at 1.8 na tumutulong sa 101 na laro. Nagtaas din siya ng 165 puntos sa 10 NCAA tournament games. Naniniwala si Coach Smith na maliit na naiwan si Jordan upang patunayan sa antas ng kolehiyo at pinayuhan. Siyang pumasok sa draft ng National Basketball Association. Handa nang ayusin ni Jordan ang mas mabilis, mas mapaghamong NBA. Kung nanatili siya sa North Carolina, inaasahan ni Smith na ang mga panlaban ay gumagamit ng mga mahirap na zone laban sa kanya at triple team sa kanya. Natatakot din siya na ang anumang pangunahing pinsala ay maaaring hadlangan ang propesyonal na karera ng Jordan. Ano ang pinakamahusay para sa aking mga manlalaro ay laging mauna, payo ni Smith. Inaasahan ni Smith si Jordan na may draft ng mataas sa unang pag-ikot at tinawag na Chicago Bulls Rod Thorne, na gaganapin ang pangatlong pick. Sinabi ni Thorne kay Smith ang Bulls na binalak na piliin ang Jordan kung magagamit pa rin siya, ngunit ang Houston Rockets at Portland Trail Blazers ay gaganapin ang una at pangalawang pagpipilian. Tinalakay ni Smith ang draft na sitwasyon kasama ang mga Jordans sa kanyang tanggapan 2 linggo pagkatapos ng panahon sa kanyang tanggapan. Pipiliin ng Houston o Chicago ang pangalawa o pangatlo sa Jordan at mag-alok sa kanya ng hindi bababa sa $2.50 milyon para sa 5 o higit pang mga panahon. Pinayuhan ni James si Jordan na maging propesyonal, ngunit nais ni Dolores na manatili siya sa North Carolina at magtapos sa kanyang klase, nakasama ang kanyang kapatid na si Ruslan. Hindi natukoy ni Jordan ang tungkol sa pagiging propesyonal dahil mahal niya ang programa ng basketball sa North Carolina, coach, at pagkakaibigan at nais na manalo ng isa pang pambansang kampyonato. Isang kakilakilabot na tao, na pagtanto niya, hindi ba naramdaman na ito ang tamang gawin ko? 42 Fogler, Williams, Guthridge, at maraming alumni ang nais ni Jordan na manatili para sa kanyang senior year. Sumang-ayon ang mga Jordan sa gabing iyon na si Michael ay dapat maging propesyonal at ipinaalam kay Smith sa susunod na umaga.
Napagtanto ni Dolores na ang pagpasok sa draft ng NBA ay maantala ang pagtatapos ng Jordan ng 1 o 2 taon lamang. Tiniyak ni Smith sa mga Jordans na sila ay nagpasya ng matalino. Sa katunayan, nagtapos si Jordan sa isang bachelor's degree sa heograpiya noong 1985 at inaangkin niya na siya ay magiging isang meteorologist kung hindi niya hinabol ang propesyonal na basketball. Sa press conference, inihayag ni Jordan ang kanyang desisyon na pumasok sa NBA draft at maantala ang kanyang senior year sa North Carolina. Ginabayan din ni Smith si Jordan sa pamamagitan ng proseso ng ahente. Pinili ni Jordan sina Donald Dell at David Falk ng ProServe upang kumatawan sa kanya sa mga negosasyon sa kontrata. Hiniling ni Smith kay Dell na tawagan si Thorne upang talakayin ang mga termino ng kontrata kung ang Chicago Bulls ay nag-draft kay Jordan. Si Jordan ay nanatiling masigasig tungkol sa North Carolina at Coach Smith, na itinuturing niyang M.Y. pangalawang ama. 43, hindi ako pupunta sa NBA hanggang sa pinayuhan niya ako na gawin ito, 44 na pinagtalo niya. Alam ni Smith na si Jordan ay maglaro ng bantay sa NBA at ginawa siyang maglaro sa mga pick-up na laro sa tagsibol. Itinuro niya ang mahusay na disiplina sa Jordan na samahan ang kanyang likas na kakayahan at kung paano kumilos pareho at nasa labas ng korte. Nang maglaon ay sumulat si Jordan, siya ang perpektong tao para sa akin. Pinapanatili niya akong mapagpakumbaba, ngunit hinamon niya ako. Binigyan niya ako ng tiwala. 45. Inilarawan ni Smith ang tagumpay ng North Carolina ng Jordan sa kanyang athleticism at masigasig na etika sa trabaho. Michael, na ipakita niya, ay lubos na likas na matalino at marahil ang pinakamapagkompetensyang tao na kilala ko. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang pagpapasya upang mapabuti sa lahat ng mga aspeto ng laro ay nagbigay ng isang mahusay na modelo ng papel para sa iba. Nagtapos si Smith, walang sino man ang kilala kong mas mahirap sa kanyang bapor kaysa kay Michael Jordan. 46 na maingat na nakinig si Jordan sa tagubilin ni Smith, inilapat kung ano ang natutunan niya, at nagsikap araw-araw.